Iniimbestigahan ngayon ang magkahiwalay gunit kaugnay na insidente sa isang ro-ro vessel matapos madiskubre ang umano'y overloading na heavy equipment at kasabay nito ang aligasyon na iligal na pagpigil sa mga driver sa loob ng barko na makababa. Batay sa ulat ng Port Authority at reklamong inihain sa PNP Maritime Group, lumabag umano sa load limit policy ang ilang kargamento ng barko. Hindi raw kaya ng GT Port ang kapasidad ng heavy equipment na ikinarga ng barko kaya hindi pinayagang maibaba ito sa port sa Katiklan. Maritime Police Katiklan, abot po ito sa nangyaring pabalik-balik na karga from Batangas to Katiklan na overload yung karga na hindi tanggapin ng City Port. So any information kasi nag-intervene yung ating Maritime Police. Sir, good evening. Una sir, good evening sa nakikinig sa station na to. Actually sir, ito po yung previous last April 9, naka-receive po kami ng demand letter or demand ng ni Attorney Oliver Misador. Ito po daw siya yung lawyer ng sasakyan na nakasakay ngayon doon sa Starlight. After natin to na-receive sir, kasi yung last niya sir, naghingi siya dito ng intervention. Ito po yung niya, this report is being filed to request immediate investigation and intervention by the PNP Maritime Group, Malay, Aklan, to secure the release protection of Mr. Gihel Garcia and Ronald Carino and to hold accountable those responsible for this serious illegal detention. After natin to po na sir, na receive to, automatic pumunta tayo sa Starlight. Nakausap naman natin yung yung supervisor nila. Tinanong ko rin po yung side ng Starlight. Ganito po kasi yung nangyari daw according dun sa sa Starlight, yung equipment galing origin from Batangas. Ngayon, according sa Starlight, nakasakay doon sa sa barko nila. Pagdating dito sa Katiklan, hindi pinababa dahil naging 35 tons yung equipment. That's supposed to be, ang required ng port dito ng Katiklan is maximum of 35 tons. 35 tons. Ang weighing in nila. Kaya hindi pumayag itong GT Port at saka yung shipping na Starlight na ibaba yon. Ngayon yung regarding sa sinasabi nilang allegedly nila na illegal detention, according sa sa Starlight, pinababa nila yung tao pero ayaw bumaba. Ngayon yung ginawa namin, kinabukasan ng April 10, inutusan ko yung 2 tao ko to verify and validate kung totoo talaga na hindi bababa. Ngayon, according sa tao ko nung kinabukasan, sabi ko anong nangyari. Sabi niya, sir, ayaw talaga ng driver bumaba. Hindi ko rin alam kung anong rason niya, pero nung sinabi ng tao ko, bakit? Anong rason? Basta yun ang niya, sir, ayaw niya talaga bumaba. That's why, hindi po kami makasabi na may illegal detention. At saka yung, yung Starlight, actually, sinabihan ko rin. At saka yung si attorney na magpa-blatter sila kung saan origin yung barko na pinanggalingan noon, Batangas. At kanina, pinatawag po kami ng ng management ng GT Port dahil ito na nga, may according naman sa isang security doon na nakasabi daw, ito ay according sa kanila, sinabi nila sa amin na by hook o by crook, ibaba daw yung sasakyan. That's why tumawag sila ng Maritime, Coast Guard, PNP Malay, mobile company, nandun kami at saka security. Ngayon nag-usap naman kami ito ng shipping company na sabi ko sir sa kanila na kung pwede mag-meet up na lang sila sa council to council. Kasi hindi po kami maka-intervene hanggang
wala po yung blatter at saka ma-prove natin na may illegal detention. Kasi yung problem na to, both yung may-ari ng equipment at saka ng shipping company. Ngayon, sabi namin, kung may mangyari na by hook o by crook, yun, ibang usapan na yun. Kailangan na namin ng maritime at saka law enforcement dito sa Malay na mag-intervene. Yun ang pinag-usapan namin kanina. Ang ganyang kasing bagay, hindi po kami makasabi na may na-violate na. Kasi pinatanong ko sa tao ko, ayaw ng driver, walang illegal detention pag walang force na ibaba ka, ipananatili ka, ayaw din ng driver. Yun, according sa tao ko at saka ganon din ang sa Starlight. Ngayon, yung concern dyan nila, yung pabalik-balik, I believe naman siguro nga both parties, sila dapat ang mag-settled. Yes, so, Yun lang po yung sa amin sa so Maritime. sa ngayon ang barko na yan, sir, is binalik ulit sa origin. Doon na naman ngayon sa Batangas yung barko na yan. Parang ganun ang, Another payments naman. parang ganun ang nangyari. Kasi kanila, hindi lang ko sure, no? Kasi na-mention lang kanina, correct if I'm wrong, daw parang 1.7 na ata. Yun, sabi kanina, hindi ko lang naano talaga. Kasi nakapokus ako doon sa kanina sa pinag-usapan namin. Ngayon, dadalhin naman ata pabalik doon. Iwan ko, hopefully, masitoled nila na mababa na. Yun po yung ang usapan namin kanina doon sa GT. Itong mga shipping company, sir, alam rin nila nito yung mga limitation ng mga bawat port na pinupuntahan po nila. Like yung kung ilang tons yung Limit. mga kargamento na pwedeng ibaba sa isang port po. Sa akin is only opinion. Siguro naman, bago tayo magbiyahe sa isang port to port tayo, bago tayo magbaba ng mga equipment, alam natin kung ilan ang capacity ng isang port Required. sa weighing in niya na required niya. Kasi may ano yan may policy yan. Hindi naman siguro yung port papayag na yung 35 tons, papasukan mo ng 45 tons. Possible yung posting niya doon sa baba, baka mag-collapse yun, di ba? Wala sigurong, sa akin lang, walang port siguro na papayag dyan. Correct. At saka siguro, aware din yung mga shipping company na yan. Na may taripa naman yung kada port. Parang ganon. O, parang ganon. Limitation po. Limitation ng cargo. So, sa part ng port, ng GT port, ng Katiklan, wala naman silang problema kung sa tamang load lang sana. Actually- so, ayaw tanggapin parang ganon ang issue dito, sir, ano? Actually, kanina, na-mention doon, kasi naka-videos naman kanina yung tao ko, sinuggest ko nga kanina, what if, sir, kung bayaran na lang nila yung 10 tons, doon nga ako nakaano, kasi yung 10 tons pala is only 200 pesos. Si Katiklan Port, okay sa kanila na ibaba at saka magbayad lang ng 200 pesos. Yung excess. Yun nga kanina ang suggest ko doon kay Sir, actually bago kasi ako dito, hindi ko sila familiar pa. Sabi ko, Sir, what if, na dahil hindi natin isabay ang 45 tons, gawin natin kaya ng weighing. Actually sabi nila, Sir, wala sa amin problema. May problema lang kay shipping at saka yung... Yun ang may problema doon na hindi sila magkasundo. Pero ito kanina, talagang sinabi sa akin, kaya doon ko nga nalaman na only 200. Sinabi talaga nila sa akin, Sir, 200 lang yan. O, di ba? Kaya sabi ko, na-solve saan ang problema. 200 pesos lang. 200 pesos lang ang ano pala nila, per tons pala yan. O, ano nila, ng 10 tons lang. 20 pesos per tons ata. 20 pesos per tons. O, 200 ang 10 tons na excess. Yun. Kaya sa part namin dito sa Maritime at saka Katiklan Port, wala problema. Sa dalawang both parties lang talaga. May problema. Oo, na hindi sila magkasundo. So ngayon, sir, anong pinaka-status nito itong problema dito? At least kamo, wala kayong kulang at least sa kanila na pala may problema. Actually sa amin naman, ginawa namin ang yung part namin talaga. Wala kaming bias na kasi hindi naman kami talaga maka-intervene. Pero kagaya ng hiningi ni Katiklan, just in case daw, na ni GT Port na by hook o by crook, kukunin yung sasakyan, kami naman kung siyempre papasukin mo isang private property na hindi naman pwede na hindi kami mag-action once na may complaint sa amin. Sir, kanina, sir, kayo, Coast Guard, PNP Maritime, yung mobile force natin,
Hindi naman nabigla yung mga passenger doon, nabigla ang daming PNP natin. Actually, kanina, nasa opisina kami nila nag-meeting. While nga nagsasalita itong, I think, hindi ko ano kung position niya doon, ng shipping company. Yun ang ano kanina. Yung babae. Yung lalaki, parang sa Batangas sa siguro. Pero hindi ako sure kung doon siya kasi naka-loudspeak lang. Tapos nag-explain din ako sa kanya. Yun nga, kasi gusto niya nga, niya may by hook o by crook daw. Parang sabi ko nga, sir, kung totoo man yan, hindi naman treat nga siya, by hook o by crook. Kung ibaba nila, kung totoong ibaba nila, maging threat yan. Pero kung sinabi niya lang, siguro baka sa galit niya lang, na by hook o by crook, kunin nila. Ganun malang ang ano nila. So may problema sila ngayon. Sir. Hindi naman maging sa kabuhay ng driver doon. Kasi andun sa loob ng barko eh. Yung driver ng trailer or ng mga equipment niya sa taga barko. Okay lang? Wala na. Actually, sana hindi tayo aabot ng ganyan. Sana naman. Kasi wala naman tayo patutunguhan eh. Ang sa tingin ko malang nito, talagang misunderstanding lang na dalawa ng parties na pwede naman nila pag-usapan yun. Kaso lang medyo humaba na. Yung sabi nga, sana magkaintindihan sila. Correct. Sige po, sir. Maraming salamat. Sige sir, po, sa thank you po, sir. information po dito sa Armen at sa PB News Online. Yes, sir. Sa nangyari pong medyo konting problema pero lalaki ito pag hindi ka agad mag-intervene both side or Kaya nga, sir. sir, maraming salamat po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. With regards po dun sa Starlight and dun sa sinasabi niyong reported na pabalik-balik na heavy equipment is problema po talaga yan, sir, ni Starlight at saka ni Shipper. Actually, sir, si Barko wala naman siyang problema kaya pinapayagan namin siyang umaalis papuntang Batangas ulit. Pabalik. Pabalik, sir, opo. Then, gumawa na kami ng hakbang para lang makapag-usap yung si Shipper at saka si Starlight. But the problem, sir, is hindi sila nag-uusap. So sa ngayon, sir, nasa barko pa rin po yung heavy equipment na pabalik-balik dito sa atin, Batangas, Katiklan, and vice versa. So, ang recommendation namin, sir, is baka pwedeng ibaba muna yung heavy equipment doon sa Batangas. Then after that, doon sila mag-usap ni Shipper. Opo. With regards po naman po sa Coast Guard, ang Coast Guard po is safety po ng barko ang check namin. Hanggat hindi po siya overloading, hindi siya excess passenger, pinapayagan po namin umalis yan as long as na kompleto yung pertinent documents niya, kompleto yung minimum safe money niya, is seaworthy siya, pinapayagan po sa amin umalis, sir. So problema po sa dalawang sa shipper at sa yung barko sa kanila na yan. Yes, sir. But ginawa nyo na mag-midget siguro para lang na masolbar yung kanilang naging problema. Parang ganun, sir. Tama po, sir. Tama po. So ano ngayon, sir, ang naging decision? Wala pa rin. Hanggang sa ngayon pag-uusap natin, sir, wala pa rin po kaming balita. Nagkailang balik na, sir, by the way. I think pangatlo na kanina, sir. Saan ba lumabas, sir, yung babayaran ng shipper per trip nila? Siyempre, sir, sa shipping yan. Kay Starlight Sisigil yan. na si Starlight. Opo. Kasi hanggat nasa loob po yung pangarga, naka-charge po yan, sir. Pero ayaw naman silang tanggapin dito. Ibig sabihin, ibalik na lang sana sila doon sa origin, especially yung Batangas. Yes, sir. Supposedly dapat, sir, ibinalik nila, then ibinaba doon. Kasi ayaw tanggapin ng Port of Katiklan, sir. Kasi overload yung dala ng yung heavy equipment natin, sir. Yung between kasi sa capacity, sir, over capacity na yun, sir, yung sa dala na ay heavy equipment, sir. Kaya hindi pumayag si port, sir. Jetty Port, sir. Ilan na, sir, para malaman ng ating mga mamamayan, ilan ba ang actual capacity ng Jetty Port? Yes, sir. As per advice ng Jetty Port, sir, is 30 Tons. 30 tons hanggang 35 tons lang, sir. Yun lang. Yes, sir. Sumobra dyan, overload na. Overload na sa, sir. Hindi ko natanggapin yan. Yes, sir. Yan ang Yun ang patakaran, nangyari pala. yun ang patakaran nila diyan, sir. Kasi isinaalang-alang din nila po yung pier nila baka masira din po. Of course, so masira yun. So, ang problema naman, hindi naman natin siguro isisisi lang sa kay Shipper o kay Starlight or pwede natin isisi kay Starlight but tinanggap nila na alam nila na
So over 45 or 35 tons, which is yun dapat ang required dito sa Katiklan, sir. Yes, sir. Actually, sir, ayaw ko naman sumagot dyan kasi dapat si Starlight Batangas and Starlight Katiklan is may coordination po sila. Coordination. Oo. With regard sa load limit po ng port. Yun. Opo. So saan nang nag-ugat, sir, yung problema? Yung hindi po pagbaba ng heavy equipment dito sa Port of Katiklan. Gusto ng diver na ibaba talaga. Yes, sir. Ayaw ko tanggapin, parang ganon. Ayaw tanggapin po ni docking, ni port, kasi nga po, overload talaga siya. Is 40 gross tons and above, ay 40 tons and above. Masira yung port na. Masisira po yung port. Sa nangyari nito, sir, hindi po ba naapektuhan ang mga Roro bus? Ilang bus po ang katumbas nung yung pangarga na yan na supposedly pwede silang maisakay kung itong karga na ito ay maibaba po? Yes, sir. Estimated po na, sir, 2 bus. Opo. Isang o 2 10-wheeler po na mga may dalang mga perishable goods tulad ng mga isda. No. So, by the way, anong unit yun, sir, ng heavy equipments para sa ating... Yes, sir. Ang unit po niya, sir, is isang unit ng small forklift, isang medium backhoe, at saka isang small unit ng loader. So total is 45, more or less. 40 tons, more or less, more than 40 tons po. So dahil sa nangyari, sir, wala mang naantala na mga buses po, mga passenger bus dito sa inyong lugar papuntang Batangas and doon din? So far, sir, wala naman po. Tuloy-tuloy naman po ang pagdating at saka pag-alis ng mga buses po natin. Sir, bago or the paalis ng Katiklan Port going to kung saan man ang destination, ano ba yung nare-required natin, sir, sa mga shippers natin? Yung mga, tulad ng mga heavy equipment, sir? Yes, like... Mayroon po sila kasing ano yan, sir. Mayroon silang tinatawag na weighing. Kinikilo pa sila, sir. Kaagad. Bago pumasok sa port, para makita ni vessel kung saan niya ilalagay yung mga ano, para mabalance po yung barko. Mula pa lang dito, pag sumubra ka na 40 tons, hindi na kita padaanan dyan. Yes, sir. Opo. Ganun. Babawas tayo, parang gano'n. Pwede. Opo. Babawasan mo ng load. Sir, bakit di na lang nila ibaba yung isang unit para babawasan yung 45 more or less tons na ibaba sa GT Port para hindi maging pinsan o natawag noon yung sabay? Actually, sir, yun din ang recommend namin. Pero as per advice ni Kapitan, baka mag-listing yung barko. Baka tumagilid po yung barko. Opo, tumagilid yung barko. Tagilid siya. Oo. Sige po, sir. So, po ni Archie. Wala na. Okay naman po, sir. Siguro, maraming salamat, sir. Talaga gusto na namin talaga malaman kung ano talaga Yes, yung sir. papel ng Coast Guard natin. Opo, Sir. maraming salamat din po para mapaliwanagan din po natin yung mga ibang nagtatanong kung ano man po yung mga ano nangyari. At least naliwanagan na po. Sana naliwanagan din po kayo. Sir, may contact kayo? By the way, sir, by the way. May mag-contact pa kayo kung nababa talaga nila doon sa Batangas? Oo, wala na rin, sir. Actually, sir, pag andito si Archer, sir, tinatanong namin agad. So bukas, bakit babalik naman yung barko niyan? Dito naman yan sa Katiklan. Malamang di natin na... Loko talaga. Sige, Yes, sir. Maraming salamat, sir. Yes, sir. Thank you po, sir. At magandang gabi po sa atin Thank you lahat. po, sir. Opo.